sundo ni kamatayan. Bago tayo magsimula, nais ko lang magpasalamat sa mga bago nating tagapakinig, at kung may kahalintulad man ito sa ibang kwento, ito ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Huwag nyo din kalimutan mag-like, click ang notification bell para kayo ang unang ma-notified sa mga bago kong post at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa channel na ito. Muli maraming salamat po at magandang gabi. Hello Mr. Joe, naniniwala po ba kayo na kapag ang tao bago mamatay ay nagpapakita o nagpaparamdam na sayo si kamatayan? At kapag sila ay namatay na, sila ang magiging daan patungo sa lugar kung saan ka dapat husgahan ng poong may kapal. Yun po ang paniniwala ko noon at sa naririnig ko. Lahat tayo nakatadhana ng mamatay sa ayaw man natin o gusto. Pero ang buong paniniwala ko si kamatayan talaga ang susundo sa isang taong namatay na pero iba ang nakikita at naranasan ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalan na Sheena, at ito ang aking karanasan. Ano bang nangyayari sa'yo? Nakatulala ka na diyan. Nagtatakang tanong ni nanay sakin na siyang ikinabaling ko ng tingin sa kanya. Nay, di ba po patay na si Lolo Shano? Seryoso ko pang tanong sa kanya. Ano ka bang bata ka, sa dami mong pwedeng itanong iyan pa talaga? Kunot noong tanong pa ni nanay sakin. Kasi po nay, kanina po nakita ko po si Lolo Shano. Wika ko pa na siyang ikinatigil niya. Ako pa'y pinagluluko mong bata ka. 5 taon nang patay ang Lolo Shano mo, impossibly yang sinasabi mo. Sabi pa niya sakin ay kinatigil ko at bumaling ng tingin sa bakuran nila Tio Nelson. Kasi po kanina, nakita ko po siya nakatayo sa bakuran nila Tio Nelson. Hindi po siya gumagalaw, basta po nakatayo lamang siya at nakatanaw sa bahay nila Tio. Wika ko pa habang nakatanaw sa bakuran ng Tio Nelson. Si Tio Nelson ang panganay na kapatid ni nanay. At mula sa kusina ay matatanaw ang katamtamang laki ng bakuran nila Tio Nelson. Baka nagmalik mata ka lang siguro bata ka. Sabi pa ni nanay at sumeryoso ang kanyang mukha. Sana nga po nagmalik mata lang ako. Pero kinusot ko pa nga po ang aking mga mata, pero hindi po siya nawala. Matagal-tagal din po siya nakatayo sa loob ng bakuran, pero nang lumabas ng bahay si Tio Nelson bigla din po siya nawala. Sabi ko pa, nagulat pa ako nang binagsak ni nanay ang hawak niyang pitchel. Sheena, kahit ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig mo. Mas maganda pang tapusin mo na ang ginagawa mo dahil maya-maya ay darating na yung tatay mo. Seryoso pa niyang sabi sakin. Hindi na ako nagsalita pa, mas pinili ko na lang na manahimik at ituon sa mga pinggan ang buong atensyon. Kinabukasan ay maaga akong nagising, mabilis akong napatayo mula sa aking kinahihigaan at nagmamadaling lumabas sa aking silid at nagtungo sa kusina. Mabuti gising ka na, kumain ka na dyan. Yung mga kapatid mo nakabihis na, ikaw na lang yung hindi pa. Sabi pa ni nanay tsaka niya ako sinandukan ng pagkain. Napakamot na lang ako sa ulo tsaka nagmamadaling kumain. Halos mabulunan pa ako dahil sa pagmamadali, malilate na kasi ako kung magpabagal-bagal pa ang bawat paggalaw ko. Nang nakapagbihis ng uniform ay agad akong nagpaalam kay nanay. Napalingon pa ako sa kabilang bakuran nang lumabas doon si Tio Nelson. Pasipol-sipol pa ito habang tinungo ang motor nito na nasa gilid lamang ng kawayan nilang gate. O Sheena, papasok ka pa ba? Mukhang late ka na ah. Sabi pa niya sakin na ikinatigil ko sa paglalakad, nagmano muna ako at ngumiti sa kanya. Hindi pa naman ako masyadong late Tio, kaya pa naman at saka wala namang masyadong gagawin ngayon sa paaralan dahil kakatapos lang ng pangatlong exam namin. Sagot ko pa sa kanya. O siya, galingan mo na lang sa pag-aaral mo. Ikaw ang panganay at ikaw lang ang inaasahan nila Manang Mila. Nakangiti pa niyang wika sakin. Oo naman po Tio, ika-4 po kaya ako sa mga magagaling sa klase. Pagmamayabang ko pang sagot sa kanya. Natawa na lamang siya dahil saking sinabi at ginulo ang buhok ko na nakatali. Kaya napanguso pa ako at hinawakan ang buhok na magulo na. O siya umalis ka na baka tuluyan ka ng malate. Sabi pa niya sabay bigay sakin ng 5 peso.
Napangiti pa akong tinanggap ang 5 peso na bigay ni Tio. Nang natanggap ko na ang pera na bigay niya ay agad akong naglakad patungo sa ibang direksyon. Nang narinig ko ang pagtunog ng motor ni Tio at napalinggan pa ako sa kanyang kinaroroonan. Natigilan ako at nanlaki ang aking mga mata sa nakita. Muli kong nakita si Lolo Shano, nakatayo ito malapit kay Tio Nelson. Pero tila hindi ito nakita ni Tio at pinagpatuloy lang ang ginagawa nito. Hanggang sa umandar na ang motor ni Tio. Nang nakaalis na si Tio sakay sa motor nito ay tsaka naman na unti-unting nawawala si Lolo Shano sa aking paningin. Namutla ako sa aking nakita. Dahil ang matagal nang namayapa na si Lolo Shano ay muling nagpakita. Nakarating ako sa paaralan na lutang at takot na takot. Dahil sa naging abala ako sa pag-aaral ay nawala saglit sa aking isipan ang tungkol sa multo na si Lolo Shano. Pagkatapos sa buong araw sa klase ay masaya akong naglakad patungo sa aming bahay. Pagpasok ko pa lang sa maliit naming sala ay agad kong nakita si tatay. Tulala itong nakatingin sa kawalan. Tila may problema ito. Nagdesisyon na lang ako na wag na lang siya gambalahin at nagpatuloy na lang sa paglalakad patungo sa aking silid para magpalit ng damit. Nang nakapagbihis ay agad akong lumabas sa aking kwarto at nagtungo sa kusina para sana tulungan si nanay sa pagluluto para sa hapunan. Pero wala sa kusina si nanay, agad akong nagtungo sa sala para sana tanungin si tatay nang may tumigil na tricycle sa harap ng bakuran namin. Lumabas doon si nanay. Malayo pa lang ay kita na sa hitsura nito na may malaki din itong problema katulad ni tatay. Pagpasok pa lang ni nanay sa sala ay agad napatayo si tatay at seryosong napatingin kay nanay. Namumugto din ang mga mata ni nanay, tila nang galing ito sa mahabang pag-iyak. Patay na siya, patay na si Nelson. Wika pa niya at humagulhol na sa pag-iyak. Napahilamos si tatay sa kanyang 2 kamay at agad na tumalikod sa amin. Natulala ako at umeko sa pandinig ko ang sinabi sa akin ni nanay. Patay? Paano? At anong ikinamatay ni Tio? Kanina lang ay masaya ko pa siyang nasalubong sa bakuran. Ginulo pa nga niya ang buhok ko at binigyan pa niya ako ng pera. Halos wala nga itong bisyo, paminsan-minsan lang din ito kung iinom ng alak, mas malakas pa nga kung iinom si tatay ng alak. Paanong ganun na lang kadali ang buhay niya? Agad kong naisip si Tia Carol, tiyak kong nagdadalamati din iyon. Paano na lang si Boboy, lalaki itong wala ng ama na magtataguyod sa kanya. Pagkagabi ay binurol si Tio Nelson sa kanilang bahay. Marami ang nagpunta para makilamay. Dahil Sabado bukas at walang pasok at nakipagpuyatan ako kasama sila nanay at ng iba ko pang mga pinsan. Nang bigla ako ng lamig, tumaas kaagad ang balahibo sa braso ko. Napalinggan pa ako sa kinaroroonan ni nanay, nagdala ito ng kape at isa-isang binigyan ng kape ang mga tao na nakipaglamig. Napalinggan ako kay Boboy na nakaupo sa dulo, nakatingin ito sa direksyon kung saan inilagay ang kabaong ni Tio. Pero ang pinagtataka ko kung bakit siya ngumingiti sa harap ng kabaong ni Tio. Napalinggan ako sa gilid ng pinaglagyan kay Tio. Nang laki ang mga mata ko sa aking nakita. Dahil muli kong nakita si Lolo Shano, nakatayo ito sa ulunan ng kabaong ni Tio Nelson. Wala itong kaemosyon habang nakatingin kay Boboy. Putla ang mukha nito, nakabarong ang suot at tila may hinihintay. Gusto kong sumigaw, kaya agad akong tumalikod habang nanginginig ang buo kong katawan. Nang napansin ng mga pinsan ko ang nangyayari sa akin ay agad nilang tinawag si nanay. Nag-alala naman na lumapit si nanay sa amin. Anong nangyayari sa Yoshina? Nag-alala pa niyang tanong sa akin. Umiiyak at nanginginig kong tinuro kay nanay ang kinaroroonan ng multo na si Lolo Shano. Pero hindi nila iyon nakikita. Bakit hindi niyo siya nakikita? Nakatayo siya sa ulunan ni Tio Nelson. Pagpipilit ko pang sabi sa kanila. Dala sa takot ay nagsipagtakbuhan ang iba kong mga pinsan paalis sa bahay nila Tio. Dahil di ko nakayanan ang pagpakita ni Lolo Shano sa akin ay dinala ko ni nanay sa bahay. Pinainom nila ako ng tubig. Ikinuwinto ko sa kanila kung kailan nagsimula nagpakita si Lolo Shano sa akin at kung paano niya inaabangan si Tio Nelson.
Isang linggo ang lumipas ay inilibing na si Tio, halos himatayan si Tia Carol dahil sa matinding paghihinagpis. Doon ko nalaman na buntis pala ito, kaya siguro masaya si Tio nung araw na nakita ko siya. Sayang lang at hindi na niya makita ang ikalawa niyang anak. Mabilis na lumipas ang panahon ay kabuwanan na ng pagbubuntis ni Tia Carol. May excitement kaming naramdaman dahil sa wakas ay magkakaroon na ulit kami ng baby sa bahay. Kinahapunan ay nagpaalam ako kay nanay na magtutungo muna ako sa bahay ng kaklase para manghiram ng libro. Palabas na ako ng bahay nang may nakita akong isang matangkad na lalaki. Dahan-dahan itong naglalakad papasok sa bahay nila Tia Carol. Hindi ko nakita ang hitsura nito. Ang nakita ko lang ay puti ang pang-itaas nitong damit at itim naman ang suot nitong pang-ibaba. Dala sa pag-alala ay agad akong nagtatakbo patungo sa kabilang bakuran at tinungo ang bahay nila Tia Carol. Nakita kong nakaupo sa sala si Tia habang nagtutupi ng damit. Samantala nanunood naman ng TV si Boboy. Napalingon sa aking direksyon si Tia na may pagtataka. "O Sheena, anong nangyari sa'yo? Bakit parang hinihingal ka ata?" Tanong pa niya sakin. "Tia, may nakita akong lalaki na pumasok dito, di nyo ba napansin?" Tanong ko pa sa kanya na ikinagulat niya. "Lalaki, wala namang tao ang pumasok dito, at saka kanina pa kaya ako dito nagtutupi ng mga damit. Wala akong napansin na may pumasok dito sa bahay." Nagtataka pa niyang sagot sakin. Pero, nakita ko talaga sa dalawa kong mga mata, matangkad siya, puti ang damit niya, at natigil ako sa pagsasalita at naalala ko na ganun nga pala si Tio Nelson. Matangkad si Tio Nelson, nakaputi ang pang-itaas nitong damit at ang pang-ibaba nitong suot ay itim, nang binurol ito. Nangilabot ako sa nalaman, tila nasa loob lang ng bahay si Tio. "Sheena, namumutla ka. Ayos ka lang ba?" Nag-alala pa nitong tanong sakin. Marahan akong napatanggo. "Sige Tia, baka nagmalikmata lang yata ako." Sabi ko pa sa kanya. "Sigurado ka ba na ayos ka lang? Pumasok ka na muna kaya dito sa loob para makainom ng tubig." Yaya pa niya. "Di na po, plano ko pa kasi na pumunta sa bahay ng kaklase ko para manghiram ng libro." Sagot ko pa sa kanya. "O sige kung hindi na kita mapilit." Sabi na lang nito at muling ipinagpatuloy ang naputol nitong trabaho. Gulong-gulo ang isip ko habang naglalakad patungo sa bahay ng kaklase ko. Saglit lang naman ako sa bahay ng aking kaklase at agad akong umuwi. Papasok na ako sa aming bakuran nang bigla akong natigilan ng nahagap ng aking paningin ng isang boto ng isang lalaki. Dahil bukas ang pinto ng bahay ni Tia Carol ay naaninag ko pa na naglalakad ito papasok sa kwarto nila Tia. Di naman talaga kalayuan ang bakuran nila mula sa aming bakuran. Sa katunayan nga, isa itong malaking lupa na hinati-hati lamang ng mga kapatid nila nanay. Nilagyan lang nila ito ng bawat harang na gawa sa kawayan, para walang labis at walang kulang sa paghati sa lupa. Dahil halos magkatabi na ang bahay kaya kapag bukas ang bintana at pinto ay talagang makikita ang loob ng kanilang sala. Sinundan ko pa ng tingin ng naglalakad na lalaki papasok sa kwarto ng sala. Nang biglang may tumapik sa aking likuran. Gulat at takot akong napalingon mula sa aking likuran. Kita kong nagpipigil sa pagtawa ang kapatid ko. Dala sa inis ay padaskol akong naglakad patungo sa loob ng bahay. Kinahapunan ay tinawag ni Tia Carol si nanay, sinasabi nitong malapit na siyang manganak. Niyaya siya ni nanay na magtungo na sa hospital. Pero tumanggi ito. Mas gusto nitong manganak sa bahay at saka malayo-layo din naman ang hospital mula sa aming barangay. Kinagabihan ay ramdam na ang pananakit ng tiyan ni Tia. Nakaupo lamang ako sa upuang kahoy habang katabi si Boboy. Tila nag-aabang din ito sa paglabas ng kanyang kapatid dito sa mundo. Pasimple lang akong tumitingin sa pinto ng kwarto at nagdarasal na sana kayanin ni Tia ang panganganak. Habang tumatagal ay mas nahihirapan si Tia sa kanyang panganganak. Tila nauubusan na ito ng hininga. Doon na pagtanto ng midwife na Suhi ang pinagbubuntis ni Tia, nauunang lumabas ang paa nito kaysa ulo. Agad nataranta ang midwife. Nagsahistyon ito na dalhin na si Tia sa hospital. Pero pinigilan lang ni Tia ang midwife at sinabi na ipagpatuloy lang nito ang ginagawa.
Dahil sa pagpipilit ni Tia na wag na siya dalhin sa hospital ay hindi na ilabas ang sanggol mula sa sinapupunan nito. Dahil nagkagulo na ang nasa loob ng kwarto ay agad akong napatayo. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto para makita ang kalagayan ni Tia. Nang laki ang aking mga mata nang nakita ko si Tio Nelson. Nakatayo ito sa gilid ng kinahihigaan ni Tia. Nay, nandito si Tio Nelson, sampit ko pa kay nanay. Napaatanda ang midwife dahil sa takot. Hanggang unti-unting nanghihina si Tia Carol. Agad nilapitan ni nanay si Tia at tinapik-tapik ng marahan ang mukha nito. Sheena, sabihin mo sa tatay mo na dalhin sa hospital si Tia Carol. Magmadali ka, tarantang utos pa ni nanay sakin. Pagkarating ni tatay ay pinagtulungan nilang binuhat si Tia. Habang kami ni Boboy ay hindi alam ang gagawin dahil sa mga nangyayari. Madaling araw na nang bumalik sa bahay si nanay. Mugto ang mga mata nito, katulad na lang nung panahon nung namatay si Tio Nelson. Lumapit si Boboy at tinanong si nanay kung nasaan ang kapatid niya at si Tia. Napahagulhol si nanay at mahigpit na niyakap ang pinsan ko. Napaiyak na rin ako, alam ko na ang nangyayari. Hindi nakaabot si Tia sa hospital. Namatay ito habang nasa loob ng sinapupunan nito ang sanggol. Sabi ng doktor may nararamdaman na pala itong sakit sa puso at mas ilan ang ipinagbubuntis nito. Pero mas pinili nitong manganak sa bahay kaysa hospital dahil sa akala na normal lang ang paglabas ng sanggol, napunta sa pangangalaga namin si Boboy. Simula nang namatay si Tia ay hindi ko na din nakikita ang kaluluwa ni Tio. Katulad sa nangyari kay Lolo Shano. Simula kasi namatay si Tio ay hindi ko na nakikita sa paligid si Lolo Shano. At katulad kay Lolo Shano ay hindi ko na din nakikita sa paligid ang kaluluwa ni Tio. Hanggang ngayon Mr. Joe, may nakikita pa rin akong mga kaluluwa. Pero hindi ko na lang pinapakita na natatakot ako. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po and more power sa channel nyo.